Magandang umaga sa lahat. Basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 08 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 6. Binasbasahan ni Solomon ang buong Israel. Basa. Ikalawang Kronika, chapter 6 verse 1, sinabi noon ni Solomon, sinabi ninyo, Yahweh, na ibig ninyong manirahan sa makapal na ulap. Verse 2, ipinagtayo ko kayo ng isang maringal na bahay. Maringal at marangal pareho ba? Verse 2 guys, Tayo ko kayo ng isang maringal na bahay, isang lugar na titirhan ninyo magpakailanman. Verse 3, pagkatapos ay, guys, pakisundan nyo ako ng basa, sabay tayong magbasa para sabay tayong matuto dito sa Biblia. Verse 3, pagkatapos ay humarap ang hari at binasbasan ang buong sambayan ng Israel. Verse 4, sinabi niya, purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel, tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, verse 5, mula nang ilabas ko sa Ehipto ang aking bayan, hanggang ngayon hindi ako pumili ng alinmang lungsod sa mga lipi ng Israel upang ipagtayo ako roon ng isang templo kung saan ako'y sasambahin. Hindi pa rin ako pumipili ng sinuman upang mamuno sa Israel. Verse 6, ngunit pinili ko ang Jerusalem upang doon ako sambahin at hinirang ko si David upang mamuno sa aking bayang Israel. Verse 7, so yung Jerusalem guys is sa Israel yan. Verse 7, binalak ni David na aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh ang Diyos ng Israel upang doon siya sambahin. Verse 8, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, mabuti ang binabalak mong magtayo ng isang templo para sa akin. Verse 9, subalit hindi ikaw ang magtatayo niyon kundi ang isa sa magiging anak mo. Verse 10, natupad ngayon ang pangako ni Yahweh, humalili ako sa aking amang si David at ngayon nakaupo ako sa trono ng Israel gaya ng pangako ni Yahweh. Naitayo ko na ang templo kung saan ay sasambahin si Yahweh ang Diyos ng Israel. Verse 11, na ilagay ko na roon ang kaba ng tipan na kinalalagyan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa sambayan ng Israel. Ang panalangin ni Solomon para sa sarili. Ikalawang Kronika, chapter 6, verse 12, pagkatapos sa harap ng buong sambayanan ng Israel, tumayo si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at iniunat ang kanyang mga kamay. Verse 13, gumawa siya ng isang entabladong tanso, 2.5 metro ang haba, gayon din ang luwag, at 1.5 metro ang taas. Ito ay pinagawa sa gitna ng bulwagan. Verse 14, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad ninyo sa langit man o sa lupa. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa inyong mga lingkod, tapat ang pag-ibig na ipinapakita ninyo sa kanilang habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Verse 15, tinupad ninyo ngayon ang inyong pangako sa inyong lingkod na si David na aking ama. Verse 16, Yahweh, Diyos ng Israel, patuloy sana ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na inyong lingkod nang sabihin ninyo sa kanya, hindi ko ipahintulot na ang inyong angkan ay mawalan ng isang nakaupo sa trono ng Israel kung susunod ang iyong mga anak sa kautusan ko, tulad ng ginawa mo. Verse 17, pagtibayan po ninyo Yahweh, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitawan ninyo sa aking amang si David na inyong lingkod. Verse 18, subalit maari po bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay hindi sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templong aking itinayo. Verse 19, gayon man, pakinggan po ninyo Yahweh aking Diyos ang panalangin at pagsusumamo ng inyong lingkod. Verse 20, huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito, yamang ipinangako ninyong dito sasambahin ang inyong pangalan. Pakinggan sana ninyo ako kapag ako'y humarap sa templong ito at nanalangin. Guys, ano nang kapalit ng itinayo ngayon dyan sa Jerusalem ng templo?
Kasi nawala na itong kay King Solomon na templo eh. So, I think mayroon namang kapalit pa na mga templo dyan sa Jerusalem. Wala kasi tayo doon, hindi tayo makakarating doon. Wala tayong pamasahe papuntang Jerusalem. Okay. Ulitin ko ha, verse 20, huwag ninyong ibaglit sa inyong paningin araw-gabi. Ang templong ito, yamang ipinangako ninyong dito sasambahin ang inyong pangalan. Pakinggan sana ninyo ako kapag ako'y humarap sa templong ito at nananalangin. Ang panalangin ni Solomon para sa sambayanan. Ikalawang Kronika chapter 6 verse 21. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami mula sa langit na inyong tahanan at sana'y patawarin ninyo kami. Verse 22, sakaling magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa at siya'y panumpain sa harap ng inyong altar sa templong ito. Verse 23, pakinggan po ninyo si Yahweh buhat sa langit. Kayo ang humatol sa inyong mga lingkod, parusahan ninyo ang nagkasala ayon sa bigat ng kanyang kasalanan at pagpalain ang walang sala. Verse 24, sakaling ang inyong bayang Israel ay matalo ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala sa inyo, sa sandaling sila'y magbalik loob sa inyo, kumilala ng inyong kapangyarihan, nanalangin at nagsumamo sa inyo sa templong ito. Verse 25, pakinggan po ninyo sila mula dyan sa langit. Patawarin po ninyo ang inyong bayan at ibalik ninyo sila sa lupang inyong ibinigay sa kanilang mga ino. So, panalangin pala ni King Solomon guys, na pag halimbawa natalo sila ng kaaway, yung bansang Israel ha, in case na matalo sila, tapos magbalik loob lang, tapos humingi ng tawad, ibabalik na sa kanila guys. So, basta taimtim lang talaga silang mananalangin at sumunod kay Father God. Okay, verse 25, pakinggan po ninyo sila mula dyan sa langit, patawarin po ninyo ang inyong bayan at ibalik ninyo sila sa lupaing inyong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Verse 26, kapag pinigil ninyo ang ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang inyong bayang Israel at kung sila'y manalangin sa templong ito, magpuri sa inyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan at kilalaning iyon ang dahilan ng inyong pagpaparusa. Verse 27, pakinggan po ninyo sila mula sa langit, patawarin ninyo ang inyong mga lingkod, ang inyong bayang Israel, ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang tahakin, papatakin na ninyo ang ulan sa lupaing ipinamana ninyo sa inyong bayan. Verse 28, kapag nagkaroon ng tagutom at salot sa lupain kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng higad at balang, at kung ang alinman ng kanilang mga lungsod ay makubkob ng kaaway kung lumaganap ang sakit at salot. Verse 29, sa sandaling ang inyong bayang Israel o sino man sa kanila ay magsisi at iunat ang mga kamay na nananalangin paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmamakaawa sa iyo. Verse 30, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong trono at patawarin ninyo sila. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanyang mga gawa sapagkat kayo lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng tao. Verse 31, sa ganoon mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Verse 32, dinadalangin ko rin ang dayuhang mula sa malayong lugar at hindi kabilang sa inyong bayang Israel na magsasadya sa templong ito upang manalangin sapagkat nabalitaan ang inyong dakilang pangalan at kapangyarihan. Verse 33, pakinggan ninyo siya mula sa langit na inyong trono at ipagkaloob ninyo sa kanya ang kanyang hinihiling. Sa ganoon, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang inyong pangalan at tulad ng Israel, malalaman nila na kayo ay sinasamba sa templong ito. Verse 34, kapag ang inyong bayan ay nakipagdigma laban sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong utos at sila'y nananalangin na nakaharap sa lungsod na ito na inyong pinili at sa templong aking ipinatayo upang dito isambahin kayo. Verse 35, pakinggan po ninyo sila mula sa langit, pagtatagumpayan ninyo sila. Verse 36, kapag ang inyong bayan ay nagkasala sa inyo at walang taong hindi nagkakasala. May open close parenthesis guys. Yung open close parenthesis nakalagay.
Ulitin ko ha. Verse 36, kapag ang inyong bayan ay nagkasala sa inyo, open parenthesis, at walang taong hindi nagkakasala, close parenthesis. So, ibig sabihin yan guys, lahat ay makasalanan. At dahil sa galit ninyo, pinabayaan ninyo silang matalo at dalhing bihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit sa na lupain. Verse 37, kung sa lupain pinagdalhan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kamalian at tanggapin sila'y nagkasala at nagpakasama. Verse 38, sa sandaling sila'y magsisi ng taos puso at magbalik loob sa inyo at mula roon humarap sila sa lupaing ibinigay mo sa kanilang mga ninuno sa lungsod na ito na inyong pinili at sa templong ito na aking ipinatayo upang dito'y sambahin kayo. Verse 39, pakinggan ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan, pakinggan ninyo ang kanilang panalangin at pagsusumamo at iligtas ninyo sila. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo. Verse 40, pagmasdan ninyo kami o Diyos at pakinggan ang mga panalangin inaalay sa lugar na ito. Verse 41, sa iyong tahanan, Panginoong Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban na sa gisag na inyong kapangyarihan, iyong mga pari, hayaang magpahayag ng iyong kaligtasan, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Verse 42, huwag ninyong itakwil, Panginoon Yahweh, ang pinili ninyong hari, alalahanin ninyo ang inyong tapat na pag-ibig kay David na inyong lingkod. Guys, hanggang dito na lang muna kasi sobrang haba yung chapter 6. Pero kung gusto niyo matuto ng mga panalangin, gayahin niyo itong mga panalangin ni Solomon. Yung ikalawang Kronika chapter 6. Yung buong chapter 6 guys, puro panalangin siya. So hanggang dito na lang. Bukas na itong ang pagtatalaga sa templo. Yung chapter 7. Bye everyone. God bless.